Halos maiyak habang nasa ere ang presidente ng Iran nang isara ni Trump ang Hormuz at gawing binabantayan ng mga puwersa ng Estados Unidos ang pangunahing labasan ng ekonomiya ng Tehran. Ngunit lumitaw si Masoud Pezeshkian sa pambansang telebisyon noong Hulyo 14, 2026 dahil sa presyon mula sa mga bagong pambobomba. Bacha JT. Bacha dahil sa pagharang sa dagat at pagkawala ng pwesto militar sa timog ng bansa. Sa harap ng kamera, nangako siyang kikilos para ipagtanggol ang bawat sentimetro ng teritoryo ng Iran at tinanong kung natupad na ng Washington ang kanilang layunin sa labanan. Ano ang retorika ng Pangulo ng Amerika? Tingnan mo, patuloy pa rin sila sa kanilang mga retorika at ginagawa nila ang mga bagay na ito. Ngunit ang tanong, sa labanan ba ay natupad nila ang kanilang mga layunin? Yung mga taong nagpasya na hatiin ang ating Iran sa mga piraso, sa huli, ano nga bang narating nila sa kanilang mga plano? Ipagtatanggol natin ang bawat bahagi ng ating lupa ayon sa ating paniniwala at paninindigan. Ang mga bastos nilang salita ay para sa kanila, hindi sa atin. At paano mo nakikita ang hinaharap na landas para sa mga mamamayan ng Iran? Ang una nating hakbang ay tiyakin na mapanatili ang pagkakaisa at pagkakabuklod sa loob ng bansa. Ano man salita o kilos na maaaring magdulot ng pagkakabahagi sa lipunan. Sa huli, magpapaina ito sa ating lakas. Sinubukang ipakita ng talumpati ang katatagan pero ibinunyag din ito kung gaano kalaki ang pagkakagipit. Ilang oras bago ito, muling ipinagutos ni Donald Trump ang pagharang sa lahat ng dauman, mga terminal ng langis at baybayin ng Iran. Habang mahigit 20 barkong pandigma at daan-daang eroplanong pandigma ng Amerika ang aktibo sa rehiyon. Hindi nito hinaharang ang mga barkong papunta sa ibang daungan sa Golpo, pero isinara ang ruta ng mga barko may kaugnayan sa kalakalan ng Iran na nakaapekto sa kanilang export, supply at kita. Sa unang 17 oras, 2 barkong pangkalakal na nagpilit lumusot sa harang ay pinalihis. Nagsalita si Pezeshkian tungkol sa paglaban habang sinimulan ni Trump kontrolin ng krisis sa dagat, himpapawid at sa pamamagitan ng parusa. Paano tutugon ang Tehran nang hindi lumalala ang pagkatalo nito? Si Pezeshkian ay tumugon sa pahayag ni Trump na malaking bahagi ng kakayahang militar ng Iran ay nawasak at sinubukang gawing depensa ng pagkakaisa sa loob ng bansa ang kanyang pahayag. Iniulat ng ahensyang pambansa na IRNA na tinanong ng Pangulo kung saan na napunta ang mga nagnanais na hatiin ng Iran at iginiit niyang ang sagot ay makikita sa gawa. Ginawa ang pahayag sa Tehran sa gitna ng populasyong ilang buwang dumaranas ng digmaan, pressure sa ekonomiya at mga pagkatalong militar. Hindi naapektuhan ng emosyon ang sitwasyon sa dagat. Ang gobyerno ng Iran ay nagsasabing may soberanya. Ngunit na yon, kailangan nitong patunayan na kaya nitong maglipat ng barko, magbenta ng langis at mag-supply sa puwersa kahit binabantayan ng Amerika. Muling ipinataw ni Trump ang pagharang noong alas 8 ng gabi, oras ng Greenwich, ika-14 ng Hulyo. Saklaw ng utos ang mga barko ng kahit anong bandila na pumapasok o umaalis sa mga daungan, terminal at baybaying dagat ng Iran. Ang kipot ng Hormuz ay nananatiling bukas para sa mga barkong hindi galing o patungo sa Iran. Mahalaga ang pagkakaibang ito, hindi pinipigil ng Washington ang enerhiya ng mga bansang Arabo sa Golpo. Ang inihihiwalay nito ay ang kalakalan ng rehimen ng Iran. Naglunsad muli ang puwersang Amerikano ng mga pag-atake sa depensa sa baybayin, imbakan at mga lugar ng paglulunsad ng mga cruise missile. Noong ika-15 ng Hulyo, iniulat ng Central Command na isang 90 minutong operasyon ang tumama sa isla ng Grande Tumbi, malapit sa Kipot, na may layuning bawasan ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga komersyal na barko. Ilang araw bago nito, tinamaan din ang mga target militar sa Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa at Bandar Abbas. Itinanggi rin ng komandong Amerikano ang bersyon na inilabas ng medyang pang-estado ng Iran na may binombang imbakang sibilyan ng trigo sa Rovize. Ayon sa Estados Unidos, ang mga pag-atake ay nakatuon sa estrukturang militar na konektado sa depensang baybayin at mga opensiba laban sa barko. Ipinapakita ng pagtatalo sa mga bersyon kung paano nililihis ng Tehran ang atensyon mula sa pagkawala ng kakayahang militar patungo sa paratang. Ang mga pag-atake ay nakatuon sa estrukturang militar ayon sa Estados Unidos, lalo na sa depensang baybayin at opensiba laban sa mga barko. Amen? Naku, paano nila ginagawa yun?
Naku, ang dami nila, kakaiba talaga. Isang opisina lang ang target, winawasak ang pinto at lahat. Pagkatapos, nagkakagulo, may dugo at apoy. May mga patibong talaga ang mga site na ito. Hindi sila nagbabayad agad kasi kasikatan at pangangailangan. Trabaho, kasi alam natin na asasama tayo kay Nani. Tinawag ka ba ni Mama para kumain? Tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng higit pang pagbabanta. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas, anumang pag-atake sa teritoryo ng Iran ay may kaukulang tugon, maging sa hilaga, timog, silangan o kanluran man ito maganap. Ayon sa Revolusyonarong Guwardiya, inatake nila ang mga pasilidad ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa mga autoridad ng Kuwait, hinarap ng kanilang depensa ang mga drone ng Iran, habang iniulat ng Reuters na hindi nila agad mapatunayan ang lahat ng alegasyon na inilabas ng rehimen. Naitala rin ang mga pagsabog at alarma sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang nanatiling nakaalerto ang mga base ng Amerika. Ipinapakita ng pagpapalawak ng mga pag-atake sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Jordan ang estratiya ng Iran na gipitin ng mga bansang may puwersa ng Estados Unidos. Ang problema para kay Pesakian ay na bawat bagong pagpapaputok laban sa sistemang ito at mga teritoryo ay nagpapalakas ng suporta ng rehiyon sa proteksyong ibinibigay ng mga puwersa ng Amerika at nagbibigay kay Trump ng mas maraming dahilan para pahabain ang operasyon. Sinimulan na ring atakihin ng White House ang estrukturang pinansyal sa likod ng mga armas ng Iran. Noong Hulyo 15, pinarusahan ng kagawaran ng pananalapi ang 7 tao at entidad na may kaugnayan sa pagbili at pagdadala ng materyales para sa Revolusyonaryong Gwardiya. Kabilang dito ang mga operator at kumpanya sa Iran, Nigeria, Italia at iba pa. Ayon sa pamahalaang Amerikano, ginagamit ang mga kumpanya sa abyasyon, transportasyon, mga kanal ng pananalapi at mga tagapag-ugnay ng biyahe upang itago ang partisipasyon ng Revolusyonaryong Gwardiya at mailipat ang mga materyales at tao sa iba't ibang bansa. Nablock ang mga area-area ng mga target sa jurisdiksyon ng Amerika, ipinagbawal ang transaksyon at isinailalim sa restriksyon ang mga kumpanyang kontrolado ng mga pinatawan ng parusa ng 50% o higit pa. Ayon kay Scott Bassett, hinihingi ni Trump ang denuklearisasyon ng Iran at ipagpapatuloy ng Washington ang pagbuwag sa mga network na sumusuporta sa armas at makinarya ng digmaan ng rehimen. Kaya, umuunlad ang pagkubkub sa 3 panig. Hinaharang ang barko, tinatamaan ng estrukturang militar at nawawalan ng access sa international financial system ang mga tagapamagitan. Nakita rin ang epekto sa politika sa Iran, lalo na sa social media. May mga post na nagpapakitang binabanatan si Trump ng mga mamamayan at sinasabing hindi sila natatakot sa missile, fighter jet o B-2 bombers. Kamusta mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kaibigan? Ito ang mismong toreng inatake ni Trump kagabi. Duvax si Trump. Hindi ako natatakot sa mga missile mo, hindi ako natatakot sa mga jet mo, hindi ako natatakot sa mga imbensyon mo. Kami mga Iranian ay buong pagmamalaking isinisigaw ang aming tinig para marinig ng buong mundo. Kung may pagkakataon, ako mismo ang kuputol sa leeg mo, duwag. Ipinapakita ng mga video na ito ang galit laban sa Estados Unidos, pero hindi nito pinatutunayang may pangkalahatang pagbabago ng opinyon sa mga Iranian. Ang magkakahiwalay na mensahe sa kontroladong kapaligiran at limitadong internet ay hindi agad kumakatawan sa buong lipunan. Ipinakita ng mga pag-aaral tungkol sa mga pagputol ng koneksyon sa Iran na nagkaroon ng malawak at sabayang pagkaantala ng internet noong mga krisis sa loob ng bansa noong 2026. Sinusubukan ni Pezeshkian gamitin ang nasyonalismo at makabayang damdamin para pag-isahin ang mamamayan sa likod ng pamahalaan kahit matapos ang protesta, panunupil at problemang ekonomiko. Ang pangako niyang kumilos ay paraan din upang hindi magmukhang nawalan ng kontrol ang rehimen sa kipot. Malaki ang agwat sa pagitan ng pagdedeklara ng soberanya sa kamera at pagpapanatiling bukas ng rutang pangkalakalan na napapalibutan ng mga barko, eroplano at mga sistemang pagmamanman ng Amerika. Pinananatiling bukas ni Trump ang isang tusong opsyon, isang diplomatikong solusyon, ngunit sa ilalim ng mahihigpit na kondisyon. Iginigiit ng Washington na itigil ng Iran ang mga pag-atake sa mga barko, tanggapin ang malayang pagdaan sa kipot at muling simulan ang mga pag-uusap tungkol sa programang nuklear. Nadbanta rin ng Panggulong Amerikano na lalawak pa ang mga pag-atake sa mga planta at tulay kapag tinanggihan ng Tehran ang kasunduan.
Anumang opensiba sa mga barko o pasilidad ng Estados Unidos ay maaari magdulot ng bagong pambobomba at higpitin pa ang blockade. Ang pangakong tumugon sa pamamagitan ng aksyon ay naglagay mismo kay Pangulong Iranyano sa harap ng agarang hamon, kumilos at isugal ang mas malaking pinsala o umatras sa harap ng pagkubkob sa Hormuz. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagpapaalam sa inyo ng katotohanan. Ang iyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy. Salamat!